Patuloy na nakatatanggap ng text scams ang ilang registered SIM card users sa Lipas City. Kaya naman, ang grupong Digital Pinoys nais pang paigtingin ang implementasyon ng umiiral na batas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagugulat na lang daw si Nonoy sa mga text message na mula sa mga hindi kilalang numero. Yan ay kahit parehistrado na rin naman daw ang numero niya. Ikaw niya ay nanalo sa gayong kape. 780,000. Yun. Ay di. Wow. Pero ako, wala naman tayo nyata yan. Di naman tayo naguhulog ng balat. Agad daw niyang binuburang umano'y text spam o scam message. Pagka hindi namin binura, parang sunod-sunod na pasok eh. Pagka inalis mo na siya, buwan na uli yun. Matagal bago masundan. Ipinasa noong nakaraang taon ng SIM Registration Act sa pag-asang matigil na ang pagpapadala ng mapanlinlang na text message. Pero may mga gumagawa pa rin ito. Napansin na rin nga ito ng digital network advocate na Digital Pinoys. Lumala pa nga raw ito ayon sa grupo. Ngayon, talagang ang dami pong nagsasabi na after nilang magpa-register ng SIM, talaga pong makakatanggap na sila ng mga text scam, mga spam text. And at the same time, kahit po yung ating mga internet-based messaging platforms, pinapasukan na rin ng mga scammers, no? Hindi pa naman daw kailangang amyendahan ng batas ayon sa grupo, pero dapat daw nito ang mahigpit na enforcement. Dapat magkaroon din ng audit doon sa naging performance ng batas. Ano ba yung pwede pang i-improve ng ating mga ahensya doon sa implementasyon, at kung makita na sapat naman yung batas, kung kulang sa teknolohiya na meron sila, kung kulang sila sa manpower na meron sila. Dapat daw talagang mapanagot ang mga scammer na nagpapadala ng mga mapanlokong mensahe. Sinisikap kunin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pahayag ng National Telecommunications Commission o NTC tungkol dito. Ang payo ng mga eksperto sa publiko, huwag basta-basta bibigay sa mga natatanggap ng mapang-akit na text message. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.